Si Zara, ang mabait na higante, sa tuktok ng isang mataas na bundok, sa isang bahay na gawa sa bato at matitigas na kahoy, nakatira ang isang babaeng nagngangalang Zara. Siya ay hindi pangkaraniwan. Si Zara ay malaki at napakalakas, higit pa sa sinumang tao sa lungsod sa ibaba. Kasama niyang naninirahan ang kanyang asawang si Jayjay at ang kanilang matalinong anak na si Kringkring. Kung si Zara ay sinlakas ng bundok, si Jayjay naman ay sinlambing ng hangin. Masaya ang kanilang pamilya. Kapag may malaking batong nakaharang sa daan, aalisin ito ni Zara. Ituturo naman ni Kringkring ang pinakamagandang pwesto para tamnan ito ni Jayjay ng mga mababangong bulaklak. Ngunit ang mga tao sa lungsod sa ibaba ay takot na takot kay Zara. Mula sa malayo, nakikita nila ang kanyang dambuhalang anino. Nagbubulungan sila ng mga nakakatakot na kwento tungkol sa higante sa bundok. Kaya niyang wasakin ang isang bahay sa isang tapak lang, sabi ng isang matanda. Kumakain siya ng isang buong kalabaw sa hapunan, sabi naman ng isa pa. Hindi nila alam ang tunay na kabutihan ng kanyang puso. Isang araw, isang malakas na bagyo ang dumating. Bumuhos ang ulan ng walang tigil. Tumaas ang tubig sa ilog at nagbantang palubugin ang buong lungsod. Isang dambuhalang bunton ng mga troso at bato ang humarang sa daanan ng tubig. Narinig ni Jayjay ang balita nang siya ay bumaba sa lungsod. Wala na tayong pag-asa, sigaw ng alkalde. Ngunit alam ni Jayjay na may isang taong kayang tumulong sa kanila. Nagmamadaling umuwi si Jayjay at ibinalita ang lahat kay Zara. Inay, gamitin mo ang pinakamatibay na lubid para mahila ang mga troso, mungkahi ni Kringkring. Walang pag-aalinlangan, kinuha ni Zara ang lubid at nagmadaling bumaba ng bundok. Napanganga ang mga tagalungsod nang makita nila si Zara. Lumusong siya sa malakas na agos ng ilog. Itinali ang lubid sa pinakamalaking troso at hinila ito ng buong lakas. Sa isang malakas na paghila, gumuho ang bara. Ang ilog ay malayang dumaloy muli at ang lungsod ay naligtas. Lumapit si Jayjay at Kringkring. Ang mga tao ay nakatingin, hindi sa takot, kundi sa paghanga. Ang nakita nila ay hindi isang halimaw, kundi isang bayani at ang kanyang pamilya.